Okay mga kapatid, meron tayong panonoorin na ito'y galing sa Pinas Balita TV na may title. Heto na, nagkalaglagan na, bumaliktad, umamin na, magugulat ka dito. Matinding panawagan, resign now. Balita ko kapag sinabi mong Marcos resign, kakasuhan ka daw no? Pero yung nagnakaw ng bilyon-bilyon, hindi po ba pwedeng pakasuhan nyo rin yun, sir? Ba't yung nagsasabi lang ng Marcos resign? Ang gulo nyo, ha? Okay, simulan na ho natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Pinas Balita TV, nasa description yan. Ito na, panoorin na ho natin at bigyan natin ng reaksyon at opinion. Ito ang nakakagulat. Viral na trending sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kahit anong pilitin yung pagtakpan ng buong katotohanan ay talagang mabibisto pa rin ang inyong mga kasinungalingan. Ito ring insersyon na marami sa ating mga kababayan matapos kang madulas ang dila di umano ng bagong halal na ombudsman na walang iba kundi si Boyeng Rimulya, kung saan ay kanyang sinabi na few months from now ay mabubuwag na di umano ang ICI. Pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at mabubuwag. Pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. Ay mga kapatid papindot ho ng like dito po sa ating video. Napakalaking tulong na ho yun pag pumindot kayo ng like dyan. At yun nga mga kapinas, hanggang saan kaya hahantong ang kabulastugan ng kasalukuyang administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil tila unti-unti nang lumiliit ang mundo ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Secretary of the Interior and Local Government of the Philippines, DILG Secretary, na walang iba kung si John Vic Rimulya, tila pumiyok na rin at tila nilaglag na at nagbigay ng babala at kumontra na rin. Di man diretsang pinangalanan, ngunit sa poll si Pangulong Bongbong Marcos Jr., Liza Marcos at Martin Romualdez. Ayon pa sa official report, nilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account. Kahit sino kaya kong arestuhin, ito ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya matapos ang paglabas ng warrant of arrest na laban kay dating Ako Bicol Representative Zaldico at 17 pang opisyal na sangkot umano sa maanumalyang flood control project. Sa harap ng media, ginit Rimulya na hindi niya alintana kung sino pa ang masabit sa eskandalo. Kahit sino bigyan ng arrest warrant kaya akong arestuhin. Wala po akong pinipili dito. The law is law. Kung anong kailangan gawin, gagawin ko. Ang arrest warrant ay nilabas sa gitna ng sumabog na revelasyon ni Zaldico na nag-uugnay sa Pangulo sa 100 billion pesos na insertion sa taong 2025 national budget. Okay, nilabas naman na to si Zaldico. Pag-usapan muna natin yung kay Zaldico. Kasi napanood ko po yung interview kay Sir Rimulya, yung nakakatandang Rimulya. Sabi niya ng ganun, parang AI lang daw yung nagsasalita. So ibig sabihin, parang hindi siya naniniwalang si Zaldico ngayon nagsasalita. Diba? Bakit nyo arestuin si Zaldico? Bakit nyo pinagpapaliwanag na ngayon kung sa tingin nyo AI pala yun? Diba may mga detector na ng AI ngayon? Sa internet, marami po kumakalat nun. Type nyo lang AI detector, tapos i-download nyo yung video ni Zaldico, tapos ipa-scan nyo kung AI. Ganun lang, mga kaibigan. Ang hirap po kasi sa atin dito. Total, AI naman pala bakit nyo bakit nyo arestuin? Porket sumabog siyang magsalita, biglang naging agresibo na kayong di ba? Yun lang naisip ko lang yun. Kung AI yan, lugi naman si Zaldico. Halimbawa, hindi nga si Zaldico yan. Tahimik si Zaldico, laging natutulog na lang kasi daming pera. Tapos biglang lumabas yung video na yun. Di si Zaldico ang pagbibintangan, AI nga lang daw yun. Parang AI, Nakukuha niyo yung punto ko? Ba't naaalarma kayo kung parang AI lang pala yan? Wala kayong taga-check ng AI? Kala ko ba meron? Total, may taga-check yan, meron. I-check nyo na rin kung totoo yung video may sumisingot talaga, yung gumagano. Diba?
So, tuloy muna natin. na maaaring itanggi naman ng palasyo. Sa Senado dinepensa ni Senator Ping Lacson at mariing iginiit na walang alam si Marcos Jr. at na misrepresent lamang daw ang Pangulo. Na misrepresent. Parang nalusutan, no? Sabi nga ng ganun. So, ano rin yan? Parang nadulas ka na rin nun na misrepresent. Parang iba yung pinresinta, tapos iba yung ginawa. No? Ay, weak talaga. Nalusutan. End quote. Hindi naman nakapagpigil ang Vice President si Sara Duterte at hinamon na si Marcos Jr. ayon pa sa kanya. Sumailalim ka sa drug test na nanawagan si Vice President Sara Duterte. Tapos ang usapan, di ba? Sumailalim ka sa drug test. Carpio kay Pangulong Marcos Jr. na agarang hair follicle drug test. Kasunod ng controversial na pahayag ni Senator Amy Marcos na gumagamit umano ng cocaine at marijuana ang unang pamilya. Ayon kay Bakit kasi ayon? Ang dami nyo pang mga pacheche-boreche. Ang dami pang mga ano kami uto-uto o ano kami bla bla bla. Patunayan nyo kung may ebidensya kayo. Ang dami pang ganun. Magpates ka na. Ganun lang yun eh. Vice President Sara, karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman kung ang kanilang Pangulo ay physical o psychological na handa umano sa gitna ng matinding kaguluhan sa politika at Yan dapat ang gawan ng batas. Lahat po ng opisyal sa gobyerno nakaupo dapat dumaan sa sumailalim sa hair follicle test. Yan dapat ang isa batas. Walang ganun eh. Yung mga driver nga, yung mga maliliit na mga katungkulan lang eh, yung mga nagtatrabaho ng mararangal eh, kailangan pa nilang magpates. Oh, yung pa kayang pinakamataas na posisyon, ayaw magpates. Oh, ba't dinededma lang? Sas, ano yung sinasabi ni Gadon na matagal na yung issue na yan, no? Sabi niya ng gano'n, matagal na yung issue na yan, yung pates na yan. Hair follicle test. Live via satellite. Ganun lang yun. Kung ikaw talaga, halimbawa lang, no? Kung ikaw talaga, nag-illegal powder, sumisingot ka. Aba, ipapahamak mo ba sarili mo, magpapates ka? Alam mo naman sa sarili mo na totoong nag-aano ka? Hindi ka talaga magpapates. Pwera na lang. Ang magagawa na lang nun, aamin ka eh. Oo, gumagamit ako. Hindi ka na kailangan magpates. Pero kapag may kasalanan ka, tapos ayaw mong umamin, ba't ka magpapatis? Kasi parang pag-amin na rin yun eh, kung talagang gumagamit ka aminin mo na lang. Di ba? Pero doon sa talagang malinis, yung masasabi mong, aba, pinagbibintangan ako ng mga to, magpapatis nga ako, isasampal ko sa mga mukha ninyo talagang hindi ako gumagamit. Magpa-hair follicle test, sige. Live via satellite, papayag ako sa sinasabi ni BP Sara, isasampal ko sa mukha nila to. Ganun sana, di ba? Wala eh. Bakit ayaw magpates? Kasi nga, kung totoo man, sa akin lang opinion lang to. Kung totoo man na gumagamit siya, matitiklo siya. Di ba? Magpapates ka ba ba? Alam mo sa sarili mo, umamin ka na lang. Ganun yun. Pero pag hindi talaga, ang pinaka-the best way, magpates ka. Para malaman ng mga kababayan natin na hindi ka talaga gumagamit. Ganun lang naman. Diba? Ayun na, sinabi na ni BP Sara, magpa-test ka. Mahirap ba yun? Makakakain ba yun ng oras mo? Sa akin, hindi. Okay yun. Yung pagtutuon mo ng oras, kahit 2 oras, 3 oras pa yan. O kahit 1 linggo. Yung pagpapatest na yan, para yan sa taong bayan, para bumalik ang tiwala talaga. Di mapapaya yung mga Duterte. Ganun yun. Halimbawa ako, naku, gagagamit ko lang ng mga 3 araw nakaraan 3 araw. Hair follicle test. Di na. Parang umamin na rin ako nun. Diba? Aminin mo na lang. Ganun yun mga kapatid. Pero pag wala, talaga, magpa-test tayo. Ganun naman talaga dapat, di ba? Lang rises sa kredibilidad ng administrasyon. Sa kanyang pahayag, diretsahang hinamon ng Vice Presidente ang Pangulo. Dapat pag merong challenge sa ganyan ay isubmit mo agad sa sarili mo, Correct. Marcos Jr. For the drug test, lahat ng mga nakasama nila sa parties nila nagsasabing gumagamit sila ng droga. Giit ni Vice President Sara kung totoo ang mga akusasyon,
na binanggit na sariling kapatid ng Pangulo Oh. ay dapat harapin ito ni Marcos Jr. Tama. ng diretsahan at hindi sa pamamagitan ng pag-iwas o pagdadahilan. Ang dami kasing Kahit dahilan. pinaparating na sa usaping ganito kabigat ay wala dapat special treatment at wala dapat exempted, lalo na sa pinakamataas na opisyal ng pambansa. Correct. Nagpatuloy ang panawagan matapos muling sumiklab ang mga akusasyon kaugnay sa sinasabing paggamit ng illegal na droga sa isang isyong ilang beses nang nabuhay dahil sa mga pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte. Senator Amy at mga dating opisyal na nanawagan ng credible hair follicle test para kay Marcos Jr. Para kay Vice President Sara Duterte, simple lang ang punto. Kung malinis ipakita, kung walang tinatago, magpa-test at Oo. higit sa lahat, huwag gawing tanga ang sambayanan. Oh. And Diba? Hindi pa rin ba kayo maniniwala? Yun nga, nasabi ko na rin to. Halimbawa, merong illegal doon sa kanyang packet. Illegal. Halimbawa, merong powder. Illegal powder sa bulsa. May lalapit sa yung pulis. Oy, ano yan nasa bulsa mo? Balita ko, sabi nila, nag-ano ka daw, nagtitinda ka daw patingin nga yan, ano mo? Ay, hindi po pwede, ayoko po. Ba't ayaw mo? Hindi, ayoko po. Siyempre, alam mo sa sarili mo, meron talaga dun eh. Ba't mo ipapakita yung bulsa mo? Hindi, di ba? Matitiklo ka, magkakaproblema ka, makukulong ka. Ang ganda-ganda ng buhay mo, nakakatulog ka sa mamahaling tulugan. Sa kakapusher mo, di ba? Ba't mo papakita yung tinitinda mo? Wag na. Hindi, wala. Wala kang search of warrant. Huwag mo kung search warrant, ha? Ngayon, mga kapatid, tignan nyo, bakit hindi idinidemanda ni PBBM yung mga nagsasabing bangag siya, addict siya? Halimbawa, si BP Sara. Halimbawa lang na nagsasabi, si Madam Amy, sinasabi din niya. Diba? Ba't di mo idemanda? Kasiraan yun sa'yo. Kasiraan yun bilang presidente, sinisiraan ka, idemanda mo. Ang problema kasi pag dinimanda, baka i-request ng Supreme Court or kung ano man, di ba, na sige, magpa-test ka, magpa-hair follicle test ka. Patingin kami kung totoo. Kaya hindi nakakarating sa demandahan. Yan, base lang yan sa opinion ko. Okay mga kapatid, lagi lang ho tayong tumutok dito. Ang pinaka gusto ko po sana ay mag-like kayo sa ating video. Malaking tulong po yun para maibalik natin yung aking views. Kasi nga nagpalit ho tayo ng name, dati X-Crew to Kuya Deng TV. Yes, tayo pa rin to mga kapatid. Siguro yung iba hinahanap X-Crew, ba't di na lumilitaw yung X-Crew? Wala nang lumilitaw Yan. Sa bagay, pwede kong lagyan sa title ko X-Crew, para kahit pa paano lumitaw. Maraming salamat po sa inyong panonood. And break it down. Palike po ng ating video. Salamat!